Sa loob ng maraming taon, tsismis lang ito. Pero ngayon, dumating na sa Ukraine ang maalamat na tagapuksa ng tangke. Ang Italianong Centauro B1 ay nasa kamay na ng ika-78 hiwa-hiwalay na Air Assault Regiment ng Ukraine. At malapit na nitong gawing ragu alla Bolognese ang fleet ng tangke ng Russia. Tingnan natin kung bakit magtatagal at makakapagbago ng digmaan sa Ukraine ang armor na ito. Para maintindihan bakit bagay ang Centauro sa Ukraine, tingnan natin ang layunin nito. Nagsimula ang Centauro B1 noong Cold War sa Italia noong early 1980 nang ang sandatahang lakas ng Italia, miyembro ng NATO, ay naharap sa banta ng Unyong Sobyet at posibleng digmaan sa Europa. Kailangan nila ng armored na sasakyan na magsisilbing tulay sa pagitan ng mabibigat na tangke at magagaan na reconnaissance na sasakyan. Noon, umaasa ang hukbong sandatahan ng Italia sa mga Caterpillar tank gaya ng Aleman na Leopard 1 at Amerikanong M47 at M60 Patton. Malalakas at matibay ang mga tangke, ngunit mabigat, mabagal, at mahal ang maintenance. Matapos makita ang bisa ng Walos-Walo AMX-10 RC ng Pransya sa labanan sa Aprika noong 1970, 70 naghahanap ang depensa ng Italia ng mas mabilis na alternatibo. Isang wheeled tank destroyer na kayang magmaneho ng malalayong distansya, magaan para may airlift, at may sapat na lakas ng apoy para sirain ang pinakabagong tangke ng Soviet. Eksakto iyan ang kailangan ng Ukraine ngayon. Isang mabilis, mobile na sasakyan na kayang umatake ng malakas, lalo na habang nilalabas ng Russia ang mga lumang tangke ng Soviet. Sinimulan ng Italia ang pagdevelop ng Centauro Project noong 1984. Itinalaga ang Iveco, Fiat at Ottomara para buhayin ang konsepto. Ang Iveco Fiat ay nagtuon sa katawan at drivetrain, habang si Ottomo Lara sa baril at tore. Nagsimula ang paggawa ng disenyo noong 1986 at pagsapit ng sumunod na taon, gumugulong na ang mga prototype na unit. Itong mabilis na paggawa ay nagpakita kung gaano kasimple at maaasahan ang bagong disenyo. Noong 1991, nagsimulang gamitin ng hukbong sandatahan ng Italia ang Centauro B1. Mga 400 unit lang ang nagawa bago itinigil ang produksyon noong 2006 dahil inuna na ang Centauro 2 na pumasok sa serbisyo noong 2021. Ang Centauro ay ginawa para sa bilis. Ang 8x8 na chassis ay nagbigay ng natatanging liksi gamit ang V6 turbo diesel engine na may 500 at 20 kabayo. Mabilis ito sa kalsada. Umaabot ng 100 km/h at mahigit 800 km ang kayang marating nang hindi nagpapagas. Mas maganda ang performance nito sa labas ng kalsada kaysa karamihan ng sasakyang walang track. Dahil sa timbang nitong 24 tonelada ang Centauro ay halos kalahati ng bigat ng M60 Patton at mas magaan kaysa Leopard 1. Mahalaga ito sa Ukraine, kung saan madalas mabalaho sa putik ang mabibigat na armor bago makarating sa unahan. Ang magaang timbang nito ay isang estratehikong kalamangan. Kayang maglaman ng Silima Galaxy ng 4 na Centauro, pero 2 lang na Patton o isang M1A1 ay mapupuno na ito. Madali rin itong imaneho gamit ang manibela, gas, at preno gaya ng kotse. Pinakamahalaga, madali rin itong ayusin sa laban. Sa madaling sabi, hindi talaga ito isang tangke. Mabilis itong armored na baril na ginawa para sa labanan gaya ng sa Ukraine. Ngayon, oras na para pag-usapan ang magagandang bagay tungkol sa mga baril. Ang Centauro B1 ay may Ottomara 100 at 5mm rifled na kanyon, sapat para butasin ang Soviet armor. Ganap na naistabilisa ito. May thermal sleeve para manatiling malamig at digital fire control system. May stabilized sights, thermal imaging, at laser rangefinder ang gunner at commander. Kaya eksaktong tinatamaan ng Centauro ang target kahit gumagalaw. Noong panahon niya, makabago itong teknolohiya. Pinapayagan nitong tamaan ng Centauro ang mga target ng eksakto, kahit nakatigil o mabilis na tumatakbo sa labanan. At ligtas na ipagpalagay na ang mga modelong papunta ngayon sa Ukraine ay may mga makabagong upgrade na nagpapanatili ng parehong nakamamatay na katumpakan sa digmaan ngayon. Hindi tulad ng French AMX-10 na naging inspirasyon, ang Centauro ay gumagamit ng standard NATO 100 at 5mm na bala gaya ng armor-piercing, high-explosive anti-tank at high-explosive.
Nagbibigay ito ng kakayahang gamitin laban sa armored at malalambot na target. Nagdadala ito ng hanggang 40 na bala kung saan 14 ay handa na sa tore at 26 ay nakaimbak sa katawan ng sasakyan. May kasama itong 762 mm na machine gun at isa pang pangdepensa sa himpapawid. 4 ang crew, driver, tagalagay ng bala, tagabaril at commander. Ang disenyo na ito ay kumakatawan sa isang sasakyan na ginawa para sa mabilisang paggalaw, bilis ng paglipat ng pwesto, at kombinasyon ng suporta sa infantry at kakayahang lumaban sa armor. Imbis na tumutok lang sa tank versus tank na labanan. Ang Centauro ay nilikha para sa Cold War na digmaan. Nakahalintulad ng sitwasyon ng mga tropang Ukranyano ngayon. Nilalayon nitong samahan ang mounted infantry at magbanta sa heavy armor ng Rusya. Habang kaya nitong gumalaw at magre-deploy ng mabilis, pinananatiling tumatakbo ang mga operasyon ng mas matagal at mas epesyente kumpara sa isang ganap na tracked battle tank. Ngayon, ang disenyo ng Centauro ay hindi kailanman tungkol sa lakas lang, kundi tungkol sa mobilidad at flexibility. Isang sasakyan na ginawa para gumalaw ng mabilis, magre-deploy agad, at suportahan ang infantry habang nananatiling seryosong banta sa armor ng kalaban. Unang ginawa ito para sa Cold War. At nakakagulat, ganito rin ang kinakaharap ng mga tropang Ukranyano ngayon. Hindi ito para lumaban sa tangke, kundi para lampasan at paikutan lang sila. Malakas umatake, mabilis gumalaw, at mas matagal at epesyente ang operasyon kaysa kahit anong truck na mabigat na tangke. Napatunayan ito sa labanan. Sa mga unang taon, ang Centauro ay kasama ng kabalyerya ng Italya at madalas ipadala sa peacekeeping at NATO operations. Unang ginamit ito sa Balkans sa NATO Implementation Force matapos ang Daytona Peace Accords at sumunod sa Somalia. Nakakatawa, isang Centauro ang nakipaglaban ng 4 na oras sa mga rebelde sa saradong pasta pabrika. Ipinadala ang Centauro sa Iraq noong 2003 Gulf War at may 12 pa ring nasa United Nations Peacekeeping Mission sa Lebanon. Nagbigay ang mga deployment na ito sa Italia ng mahalagang karanasan sa Centauro. Dati, pinagdudahan ang paggamit ng magaan na wheeled armor sa labanan. Pero naging mahalagang bahagi ito ng modernong infantry doctrine. At ngayon, makalipas ang mga dekada, ang parehong konsepto ay muling sinusubok. Sa pagkakataong ito ay sa Ukraine. Sa isang larangan ng labanan na tinutukoy ng malalayong distansya, pabago-bagong mga frontline at maputik na mga kalsada, maaaring bigyan ng Centauro ng kalamangan ang Ukraine. Ito ang platapormang malakas umatake, madaling ilipat, at tumatagal sa labanan. Ito ang kailangan ng Ukraine laban sa mas mabagal at mabigat na armor ng Russia. Hindi pa gaanong nagsasalita ang Italia tungkol dito ngayon. Ang pulisya ng Italia patungkol sa Ukraine ay panatilihing lihim ang mga detalye tungkol sa tulong militar. Ang unang ulat ng paggamit ng Centauro sa Ukraine ay mula sa mga footage ng labanan. Karaniwan ang pagiging lihim sa NATO countries na nagbibigay ng tulong. Maliban sa United States at Germany, nalantad mag-anunsyo ng padala. 2 dahilan ang kailangan para ilihim ang mga padalang ito. Ayaw nilang ipakita sa mga Ruso na sila ay nakikialam dahil maaari itong magdulot ng hybrid warfare tactics laban sa Italia. Sa estratehikong dahilan, ayaw rin nilang malaman ng mga Ruso kung ano ang natatanggap ng mga Ukranyano bago pa ito makarating sa mismong labanan. Bagamat hindi sinabi ng mga Italyano at Ukranyano kung ilan talaga ang ipinapadalang Centauro, maaari tayong manghula base sa sariling bilang ng Italia. Nakapag-produce ang Italia ng halos 400 Centauro B-1 sa mga nagdaang taon. 141 ang naibenta sa Jordan at 12 pa ang nakadeploy sa Lebanon kasama ng mga peacekeeper ng United Nations. May natitira pang mga 250 sasakyan sa Italia dahil lumilipat na sa Centauro ikalawa ang Italia. Maraming lumang B-1 ang nakaimbak na lang. Ayon sa mga analysts, 50-60 na ang surplus ngayon. Kung sundin ng Italia ang ruta ng NATO na magtabi ng 20% reserba, 24 Centauro ang pwedeng ibigay bilang donasyon. Ang tantiya na yan ay ayon sa ulat ng Army Recognition at ilang open source intelligence sa X. Ang alam lang natin ay kung ano ang nakikita natin. Ang Centauro na ipinakita sa isang video mula sa ika-78 na rehimento ay nilagyan ng dagdag na armor gamit ang mga anti-cumulative cage at natitiklop na grills, katulad ng nakikita natin sa karamihan ng Ukrainian at Russian na armor. Nilalagay ang dagdag na armor para pasabugin muna ang mga paparating na warhead at mabawasan ang tsansang mabutas ng Russian drone o anti-tank missile. Hindi kasing tibay ng F-72 battle tank ang Centauro. At mukhang alam ito ng mga sundalong Ukrainian sa video. Biniro niya na mas gusto niya ng makapal na armor, ngunit sinabi ring ang pinakamagandang tank ay yung meron ka at pinakamasama ay yung wala ka.
bahagi lang ng kwento ang armor. Sa kasalukuyang laban, mas mainam minsan ang tank destroyer gaya ng Centauro kaysa tradisyonal na battle tank. Mukhang tapos na ang panahon ng pamamayani ng mabibigat na tank sa labanan. Nang ipadala ng Estados Unidos ang M1 ay sa Abrams tank at M2 Bradley vehicles sa Ukraine noong late 2000 at 23, marami ang na-excite, lalo na sa Abrams. Pagdating ng Abril 2000 at 24, inalis ang Abrams sa unahan matapos itong malugi dahil sa mga drone strike mula sa itaas. Si Bradley, naging paborito ng tropa at patuloy lumalaban hanggang ngayon. Dahil mas maliit, mabilis at maliksi ang mga drone, hindi epektibo ang makapal at pahilis na armor laban sa atake nila mula sa itaas. Natuto na rin ang Russia sa aral na yan sa mahirap na paraan, gaya ng ipinapakita ng napakaraming video ng mga tangke na winawasak mula sa himpapawid. Mahalaga ang Centauro sa digmaan dahil mabilis itong gumalaw at kayang magmaneho sa bilis ng sasakyan sa highway papunta at palabas ng labanan. Sa labanan ngayon, mas mahalaga ang bilis at adaptability kaysa balute. Habang nauubos ang tangke ng Rusya at mahirap palitan ang mga bihasang tauhan, dito makakalamang ang Ukraine sa mga ganitong sasakyan. Mabilis, magaan, at lethal. Sa kamay ng bihasang sundalo ng Ukraine, ang Centauro ay maaaring maging isa sa pinaka-epektibong kagamitan sa labanan. Dahil nakahold pa rin ang United States na tulong mula Enero, kailangang maghanap ng mas epektibong paraan ang mga kaalyado ng Ukraine sa Europa para makatulong. Ang pagpapadala ng mga Centauro type kata sa Italia ay maaaring hindi maging tampok sa mga balita, pero para sa mga tropa ng Ukraine sa unahan, maaari itong magdala ng malaking pagbabago. Isang bagay ang malinaw: hindi kayang iligtas ng Centauro ang lahat mag-isa. Bukod sa mobilidad, kailangan din ng Ukraine ng abot. Kaya, ang Centauro ay swak ipares sa isa pang armor na ginagamit ng Ukraine. Ang Gresya, bansa sa Timog Europa, ay nag-anunsyo na magpapadala ito ng American-made M100 at 10 self-propelled howitzer. Bagamat mabagal at mabigat, malakas at malayo ang abot ng putok ng Cold War workhorse na ito. Perpekto ito pangwasak sa puwersa ng Rusya. Sa Centauro, kumpleto na ang kagamitan sa harapan. Mabilis at eksakto ang atake ng Centauro, habang ang howitzer ay para sa malalalim at tuloy-tuloy na pag-atake. Sa kasunduang 100, 99 milyong euro sa Czechia, magpapadala ang Gresya sa Ukraine ng 60 isa-isang 0 a dalawang howitzers. 150,000 balan ng 200 at 3 APM at 10,000 70 mm at 127 mm Zuni rockets. Ang M100 at 10 a dalawa ay updated na version ng original mula Cold War. Hindi ito tungkol sa bilis o sensor. Mahalaga ang lakas ng putok. Ang 100 at 3 mm na bala ay tinatayang may bigat na 70 hanggang 75 kilo. Kaya nitong magdala ng malaking high explosive na pampasabog o mga 100 at 80 submunitions. Ang simpleng matematika ng bigat, pagsabog at abot ang dahilan. Kaya game changer ang M100 at 10 a dalawa. Mahalaga ang papel ng Tseka sa paglilipat ng M100 at 10 a dalawa bilang sentro ng armas papuntang Ukraine. Sa simula ng digmaan, naging pangunahing tagapamagitan ang Prague para sa tulong mula kanluran. Nagpatupad sila ng batas at kasunduan para mapadali ang pag-export ng dayuhang armas na dumadaan sa kanilang teritoryo nang halos walang abala. Ang mahahabang linya ng tren nito papunta sa hangganan ng Ukraine ay ginagawa ang Czechia na perpektong angkop para sa papel na ito bilang clearinghouse ng European Union. Sa kasunduang ito, ipinapadala ng Gresya ang sobrang artilleriya nito sa Czechia na siyang bahala sa mga susunod na hakbang. Paalala, maaaring malagay sa alanganin agad ang papel ng Czechia. Noong Oktubre 4 na eleksyon, bagong leader ng Czechia ang nangakong ititigil ang tulong militar sa Ukraine. Kung mangyari iyon, maaaring kailanganin ng ibang bansa na pumalit para bukas ang supply. Balik tayo sa kagamitan. Ang M100 at 10 family ay klasikong gamit noong Cold War. Disenyong mula huling 1,900 at 50-S, pumasok ito sa serbisyo ng United States Army noong 1,900 at 60-3 bilang mabigat na self-propelled howitzer ng Amerika. Bunga ito ng pagsisikap matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig na gumawa ng malalaking long-range na kanyon para sumabay sa front lines. Pareho ang 8 pulgadang kanyon ng M100
at 10 at ng mas lumang M100 at 15 howitzer. Inilagay ito sa mga truck, kaya nagkaroon ang NATO ng mas malakas na counter battery fire na may tunay na mobilidad. Nagbago ang disenyo sa pagdaan ng panahon. Ang M100 at 10A1 noong late 1970 na dekada ay may mas mahabang baril para sa mas malayong abot. Ang M100 at 10A2 na papunta sa Ukraine ay may mas malakas na propellant charge at mas malaking firepower. Napakakilala ng kasaysayan ng bala ng howitzer. Ang M100 at 10 ay nagpaputok ng basic training shell hanggang W-79 isang 11 kiloton na tactical na nuclear warhead. Kasing laki ito ng pagsabog noong 2000 at 20 na nagpatag sa pantalan ng Beirut. Malabong gamitin ng Ukraine ang mga iyon, pero pinapakita lang na hindi dapat maliitin ang howitzer. Habang pumapasok na sa ika-6 na dekada ng serbisyo ang M100 at 10, nakabuo na ito ng matibay na record sa larangan ng labanan. Unang ginamit sa Vietnam noong 1960 at 1,770. Muling ginamit ito ng malakas sa Operation Desert Storm noong 1,771 ng United States at British artillery units. Noong Cold War hanggang dekada 90, malawak ini-export ang M100 at 10 sa mga kaalyado gaya ng United Kingdom, Spain, Netherlands, at iba pa. Ginagamit pa rin ng ilang bansa sa gitnang silangan at NATO partners ang M100 at 10 variants hanggang ngayon. Sa kabuuan, na-export ang sistemang ito sa humigit kumulang 20 bansa at lumitaw na ito sa hindi bababa sa 12 malalaking labanan mula Vietnam hanggang Ukraine. Ginagamit pa rin ito ng 10 bansa sa mundo, kahit lumipat na ang karamihan ng kanluraning hukbo sa guided missile at precision strike systems. Nananatili pa rin ang M100 at 10 sa Ukraine. Muli nitong pinapatunayan ang halaga nito. Dinisenyo upang durugin ang walang katapusang pambobomba ng artilleriya at mga paglusob ng mga armored. Bumalik na ang M100 at 10 para sirain ang doktrinang Ruso na siya rin ang gumawa para labanan. Para maintindihan kung bakit kailangan ng Ukraine ng Western 8-inch howitzer, dapat din nating alamin kung ano ang gamit ng mga Ruso. Ang katapat nila ay ang 2.7 pion, isang malaking 200 at 3 mm self-propelled canyon na inilabas noong dekada 70. Patuloy itong pangunahing sandata ng mabibigat na artilleriya ng Russia at Ukraine. Mas marami talagang bala at mas malalim ang imbakan ng Russia. Mas malayo man ang piyon. Sapat pa rin ang lakas ng M100 at 10A2 para maging seryosong kalaban. Kaya rin nito ang area denial at counter battery fire. Dahil sa mga kakayahang ito, pinanatili ng kanluran ang 200 at 3 mm na kanyon sa serbisyo noong Cold War at may papel pa rin ito sa Ukraine ngayon. Sa operasyon, hindi mag-isa ang gumagamit ng M100 at 10A2 dahil malalaki ang bala at kailangang ibaba ang baril para mag-load. Iyan ang dahilan kung bakit ang normal na tuloy-tuloy na rate ng kanyon ay 3 bala lang kada 2 minuto. Dahil sa trabahong yan, laging may malaking grupo ang M100 at 10A2. 13 lahat, 5 ang sakay sa sasakyan ng kanyon. Ang komandante, driver, tagaputok at crew. Habang ang iba ay nasa M500 at 48 carrier na may bala, gamit at ekstrang pyesa. Pero kapag nagpaputok na ito, sulit lahat ng dagdag na pagsisikap. Ang 203 M100 at 6 na bala ay tumatama na parang maso. Higit doble ang lakas ng pagsabog kaysa karaniwang 155 mm na bala. Kaya nitong gibain ang matitibay na posisyon na di kayang abutin ng maliliit na kanyon. Nakakamatay ang pagsabog sa loob ng 50 metro at ang mga bakal ay umaabot sa 300 at 80 metro. Tatanggap ang Ukraine ng 50,000 high explosive na bala, 40,000 M600 at 50 high explosive rocket assisted na bala, 30,000 M400 at 4 improved conventional munition cluster shells at 30,000 M500 A1 dual-purpose improved conventional munition dual-purpose cluster rounds. Bihira sa arsenal ng Ukraine ang cluster munitions, ngunit malakas itong panlaban sa sabayang pag-atake. Controversial ngayon ang cluster rounds at ipinagbabawal ito ng maraming bansa sa ilalim ng Convention on Cluster Munitions. Pero hindi pumirma ang Ukraine at Greece, kaya maari nilang gamitin ang mga ito. At sa isang digmaan laban sa Russia, talagang mahalaga ang uri ng lakas ng putok na kayang ibigay ng cluster munitions. Ngayon, isa pang kalamangan ng howitzer ay
Nakakagulat na madali itong alagaan. Walang mga komplikadong digital fire control networks na kailangang alalahanin, kaya ibig sabihin, immune ang baril sa electronic warfare. Tungkol ito sa bakal, hidroliko at diesel. Ang makina nitong Detroit 8V2 is a TI turbocharged na version lang ng dating motor ng mga bus at motorhome. Kaya pa rin kalkulahin ng crew ang putok gamit ang range tables, optical sights, at mga forward observer tulad ng drone o spotter sa lupa. Simple lang ang pagkukumpuni sa larangan, pamilyar na ito sa mga Ukrainian crew dahil sa taon ng paggamit ng Western at Soviet na sasakyan. Ito ang alindog ng M110. Matibay, simple, at madaling kumpunihin gamit lang ang mabibigat na gamit at kaalaman sa diesel. Sa iba't ibang bahagi ng Ukraine, tiyak na may mga mekanikong nagpapasalamat na ilang bansa ang nag-imbak ng mga baril ng matagal. Sa kabuuan, ang M100 at 10A2 at Centauro ay nagbibigay sa Ukraine ng kailangan sa digmaan ngayon. Ang Centauro ay may mabilis at NATO standard firepower para sa ambush at infantry support. Ang M100 at 10A2 ay naghahatid ng malalalim at matitinding pag-atake laban sa mga baril at matitibay na posisyon ng mga Ruso. Sa isang digmaan kung saan ang mga drone ay nangangaso mula sa itaas, napakahalaga ng kakayahang umatake mula sa malayo at mabilis na makagalaw. Walang sistema ang magpapasya sa digmaang ito. Kapag pinagsama, nagiging perpektong armored duo ito. Nagpapahirap sa pagbagsak ng Ukraine at nagpapamahal sa pagsulong ng Russia. Kung sawa ka na sa pagkuha ng balita mula sa mga media outlet na pagmamay-ari ng mga bilyonaryo, lobbyist at tagapagsalita ng gobyerno, siguradong magugustuhan mo ang Global Recaps. Ito ang aming libreng newsletter kung saan binibigyan namin ng paliwanag ang tunay na nangyayari sa mundo. Mula sa digmaan ng Russia at Ukraine hanggang sa mga galaw ng China sa buong mundo. Walang sponsor, ads, censorship, corporate filter, or pagbalanse ng panig. Diretso lang. Walang filter ng geopolitics. Ganitong pagsusuri ang iniiwasan ng mainstream media. Kami mismo ang malayang sumusulat at sumasagot sa inyo. Hindi sa boardroom sa New York o Beijing. Kung gusto mo ng lugar kung saan mahalaga pa rin ang katotohanan, kung saan hindi binebenta ang mga headline, at kung saan ang mga kwento ng mundo ay isinasalaysay kung ano talaga ang nangyayari, sumali ka na sa Global Recaps ngayon. I-click mo lang ang link sa description o pumunta sa globalrecaps.com at mag-sign up. Libre ito, 10 segundo lang ang kailangan. At ito ang tanging email na gugustuhin mong buksan bawat linggo.